Chapter 2. Kung sana makita nito si Arkin, hindi na niya kailangan magpaliwanag pa kung sino ang kadate niya ngayon. Date na nga ang sinasabi niya, kahit hindi naman siya sigurado kung date nga ba ang gagawin nila ni Arkin mamaya. Pero ang alam niya mag-uusap sila. Paglabas niya ng gate ng campus, agad niyang napansin ang maraming estudyanteng babae na nagbubulungan sa may gilid habang pinagtitinginan ang isang lalaki na nakasuot ng shades at nakasandal sa mamahaling kotse. Nakasuot din ang lalaki ng semi-formal attire. White long sleeve, slacks, and shiny black shoes. Hindi niya masisisi ang mga babae na kiligin sa gwapong lalaki. Napakalinis kasi nitong tignan at sobrang gwapo pa. Kahit nasa malayo pa siya parang naaamoy na niya ang lalaki at ang bango-bango nito. Bago siya lumakad palapit sa lalaki inayos pa niya ang suot niyang uniform. Ilang beses pa nga niyang tinignan kanina sa salamin ang sarili, para masiguro na maganda siya. Confident siyang lumakad palapit kay Arkin na nakasandal pa rin sa kotse nito at hindi napapansin ang presensya niya. Arkin, tawag niya kay Arkin habang papalapit rito. Napansin niyang sabay-sabay na napalingon sa kanya ang mga babaeng nagpapakyut kay Arkin. Nagtanggal ng shade si Arkin nang makita siya at sinalubong siya nito na may ngiti sa labi. "Hi, Penny," bati sa kanya ni Arkin at hinalikan pa siya nito sa pisngi. Lagi namang ganun si Arkin sa kanya sa tuwing nagkikita sila. Sa pagkakalapit nila ni Arkin nasamyo niya agad ang mamahaling men's cologne nito. Isama pang nahuli niyang nagtaasan ng kilay ang mga babaeng naroon. "Kanina ka pa?" tanong niya na pilit tinatago ang kaba. Kumakabog nga ang dibdib niya ngayon, noon pa naman ganito na ang pakiramdam niya pag nasa malapit si Arkin, pero pansin niyang mas naging malakas ang kabog ng kanyang dibdib ngayon. "Not that much," tugon ni Arkin sa kanya at niyaya na siya nitong umalis. Tumango naman siya nito. Naramdaman niya ang kamay ni Arkin sa may bewang niya para maalalayan siya nito patungo sa sasakyan. Pati tuloy paglalakad niya hindi na straight dahil sa sobrang lapit nila ni Arkin sa isa't isa. Nakasunod naman ang tingin sa kanila ni Arkin ang mga babae sa gilid habang nakataas pa ang mga kilay pinagbuksan siya ni Arkin ng pintuan at inalalayan makasakay sa passenger seat. Kilig naman siya sa pagka-gentleman nito sa kanya. Ito na rin ang nagsara ng pintuan saka umikot patungo sa driver seat. Nakangiti naman siyang sinundan ng tingin si Arkin nang umikot ito. Wala talaga siyang mapipintes kay Arkin. Gwapo na napakaganda pa ng katawan nito, at higit sa lahat napaka-gentleman nito. Masasabi niyang si Arkin talaga ang lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay, at pinagdarasal niyang mangyayari na iyon sa lalong madaling panahon. "Okay lang ba sa restaurant sa hotel na tayo mag-dinner?" tanong sa kanya ni Arkin habang tinatahak na nila ang kalsada. "Yeah, okay lang." "Kahit saan okay lang naman," tugon niya at sinulyapan ang gwapong katabi. Sa tuwing mapapatitig siya kay Arkin, parang ayaw na niyang ialis ang mga mata nito sa gwapong mukha nito. Arkin is so perfect, napakaganda ng pares ng mga mata nito, may makapalitong kilay na bumagay sa aura ng mukha nito. Matangos ang ilong, magandang hugis ng labi na mamula-mula pa, isama pa ang jawline nito. Napaka-perfect talaga ng mukha nito. "May dumi ba ko sa mukha?" tanong ni Arkin na kinagulat pa niya. Masyado yatang obvious ang pagsuri niya sa mukha nito at nahuli siya nito. Wala, nahihiyang tugon niya at mabilis na nag-iwas ng tingin. Binaling ang atensyon sa kalsada. "Akala ko may dumi na ko sa mukha," sabi panita. Wala naman tugon niya at pasimpleng sinulyapan si Arkin na nakangiti pa. Hindi tuloy niya naiwas ang mapangiti rin dahil sa kilig. Pagdating sa De La Vega Hotel na pagmamay-ari ng pamilya ni Arkin, panay-bati rito ng mga nakakasalubong nilang staff. Kilalang-kilala na si Arkin sa hotel, marahil dahil isa na ito sa nagpapatakbo ng hotel. Balita kasi niya magaling daw na negosyante si Arkin. Once na kinasal sila ni Arkin magiging asawa na siya ng isang negosyante sa bayan ng San Nicolas. Hindi na tuloy siya makapaghintay na mangyari iyon. "Kung alam ko lang na sa ganitong restaurant mo ako dadalhin di sana nag-effort akong magbihis, hindi ganito na naka-uniform lang ako," saad niya nang makapasok na sila sa isang restaurant na pang-sosyal at talagang pangmayaman pa. Tuldok. Nagpa-reserve pa nga si Arkin sa VIP para sa kanilang dalawa. Akala kasi niya sa coffee shop lang sila nito pupunta kaya hindi na niya naisipan pang magbihis ng medyo formal.
Nakakailang tulay, dagdag pa niya kay Arkin. Tayong dalawa lang naman ang andito, kaya walang problema iyang suot mo, tugon sa kanya ni Arkin at sumenyas na sa waiter na naghatid sa kanila sa pwesto nila. Agad namang lumapit ang waiter at iniabot sa kanila ang menu na para makapili na sila ng kanilang kakainin. Hindi naman kasi sila mayaman katulad ng mga De La Vega kaya wala siyang idea sa mga pagkaing nakasulat sa menu. Isa pa first time pa lang niyang makapasok sa ganitong klaseng restaurant. Kung minsan kumakain sila sa labas ng parents niya, pero hindi naman sa ganito kasosyal na lugar. Pumili ka na ng gusto mo, Arkin said matapos nitong sabihin sa waiter ang order nito. Wala nga siyang alam sa mga nabanggit na pagkain ni Arkin pero iyong wine alam niya iyon, pero syempre baka kakaibang wine din iyon, dahil nga nasa kakaibang restaurant sila ngayon. Wala akong idea sa menu, nahihiyang amin niya kay Arkin. Biruin mo ganda-gandahan siya tapos wala siyang alam sa pagkain na naroon. Nakakahiya iyon sa part niya, lalo na't nasa tabi pa nila ang waiter at tiyak na narinig nito ang sinabi niya. Ako na lang ang pipili for you, Arkin said at muling binuksan nita ang menu nito para ipili siya ng makakakain. Sinara naman niya ang menu niya at hinintay na lang si Arkin kung ano ang mapili nito para sa kanya. Napangiti naman siya kay Arkin habang nakatitig rito. Hindi niya mapigilan na sulyapan at pagmasdan si Arkin, sadyang napakagwapo kasi nito. Kausap lang nito ang waiter at nagsasabi lang naman ito ng kanyang kakainin sobra pa sa kagwapuhan. Kahit siguro sino matutulala. Okay na, I'm sure naman na magugustuhan mo yun Arkin said matapos masabi nito ang order sa waiter. Thank you, pasalamat niya rito. Arkin, thank you nga pala sa teddy bear na gift mo sa akin, pasalamat niya kay Arkin. Ah, Leon ba? Wala iyon, tugon nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang tila pagkabigla pa nga nito nang banggitin ang teddy bear o baka nagkamali lang siya. Anyway, may idea ka na siguro kung ano ang pag-uusapan natin, Arkin said. Napaayos siya ng upo at sinulyapan ang gwapong binata, sa kabanayad na tumango rito. Ano ang naging reaksyon mo nang malaman mo? Tanong nito sa kanya. Nagulat, tugon niya. Same, ako rin nagulat nang malaman ko ang plano ng mga magulang natin. Imagine sila ang nagpaplano sa future natin without our consent, saad nito at napailing ng ulo. Nahimigan niyang hindi yata gusto ni Arkin ang plano ng mga magulang nila para sa kanila. Magsasalita sana siya nang dumating ang waiter dala ang wine na order ni Arkin. 18 ka na, pwede ka na sigurong uminom sabi pa nito sa kanya habang sinasalinan ng wine ang wine glass nila. Pwede naman, alang-inang tugon niya. Minsan na siyang nakatikim ng alak, pero laying ordinaryo lang at hindi wine na katulad nito na mamahalin. Thanks, pasalamat niya ng lebot nito sa kanya ang wine glass na may laman ng red wine. Agad niyang inamoy-amoy iyon at nagustuhan niya ang amoy. Amoy masarap, parang si Arkin lang. Ano palang balak mo ngayong nalaman mo na kailangan mong magpakasal sa akin? Tanong ni Arkin sa kanya at sumimsim ito sa wine glass nito. Kahit sa simpleng pag-inom lang ni Arkin ng wine napakagwapo nito. Halatang sanay-sanay na ito sa pag-inom ng mga ganoong mamahaling alak. Well, mayaman naman kasi ito, saka isa itong businessman, baka sa mga meeting at event wine ang siniserve. Hindi niya alam ang isasagot. Nag-aalangan siya, baka kasi mapahiya lang siya. Kaya naman tinikman na muna niya ang wine. Nagustuhan niya ang lasa, hindi naman kasi ganoon cup-8, tama lang at kaya niya. Ikaw ba ano ba ang balak mo? Balik tanong niya kay Arkin. Nais niyang mas mauna niyang marinig ang balak nito para sa kanilang dalawa. Well, simula nito at nakita niyang naubos na nito ang laman ng wine glass nito, kaya naglagay pa ito muli ng wine. Pidgel hininga naman siya habang hinihintay ang sasabihin ni Arkin, at nakasunod siya ng tingin rito. Sakto namang dumating muli ang waiter at this time dala na nito ang pagkain order nila, kaya naabala na naman ang pag-uusap nila ni Arkin. Nakaramdam siya ng gutom nang maamoy ang mabangong pagkain. Pinaghandaan din niya ang pa-dinner na ito ni Arkin, hindi siya masyadong kumain kanina sa school, dahil na rin sa excitement. Pag-alis ng waiter at maiwan na silang dalawa agad na silang nagsimulang kumain. Steak ang parehong order nila ni Arkin, magkaiba lang ang pagkakaluto at side dish. Nasarapan siya sa pagkain. Iba talaga pag sa pangmayaman na restaurant kumain, lasang-asa ang sarap.
And of course nakadagdag sa sarap ng pagkain ang kasabay niyang kumain. Ikaw ba naman na may gwapong kasabay sa hapunan hindi ka gaganaan, tiyak na mapapa-extra rice ka. About sa pinag-uusapan natin, Penny, basag ni Arkin sa katahimikan dahil na busy sila sa pagkain. Lalo na siya na bawat subo yata niya kailangan pa niyang sulyapan si Arkin na parabang sos ito sa steak niya. Nagangat siya ng ulo at nagtama ang kanilang mga mata. Nakakapanghina talaga ang mga magagandang mata ni Arkin. Parang hindi na niya kayang kumalma pa, kinikilig na pati ang PA niya. Matagal na rin kasi mula nang magkalapit sila ng ganito ni Arkin. Mula kasi nang magbinata na ito hindi na ito nakikipaglaro pa sa kanya, si Vlad na lang ang madalas niyang makalaro. Kaya marahil naninibago siya sa experience na ganito sila kalapit ulit ni Arkin. I know na we both can't resist our parents because we love them. Ayaw natin silang masaktan, Arkin said. Tumango siya bilang pagsangayon rito. But, we have our own lives to live, dagdag nito. Napalunok siya at medyo kinabahan sa sinabi nito. Para kasing nais nitong mabuhay ayon sa gusto nito at hindi sumusunod sa parents nila. Do you have a boyfriend, Penny? Arkin asked. No, agad niyang tugon. How about before? Tanong nito. No, I never had a boyfriend before, amin niya kay Arkin. Mabuti nang maging honest siya kay Arkin. Never, paniniyak nito sa kanya. Yes, tugon niya. Why? Pinagbabawalan ka ba ni na tito at tita? Hindi naman sa ganun, sadyang wala lang akong magustuhan sa mga nanliligaw sa akin, paliwanag niya. At least binanggit niya na may mga manliligaw siya, para naman aware si Arkin na maraming nagkakagusto sa kanya, at matakot na rin ito dahil marami itong karibal. I see, tanging tugon nito at tinuloy ang pagkain. Siya man tinuloy niya ang pagkain. May nais rin siyang itanong about sa love life nito, kaya lang nagdadalawang isip siya, natatakot siyang marinig na baka may girlfriend pala ito na hindi nila alam. Masyado kasing malihim si Arkin at seryoso sa buhay, napakalayo sa pag-uugali ni Vlad na bubbly and funny. Kung ikakasal tayo papayag ka, Penny? Tanong ni Arkin sa kanya. Nabitin tuloy sa ere ang kanyang pagsubo sa steak at napasulyap kay Arkin na nakatingin sa kanya at hinihintay ang sagot niya. Magpapakatotoo lang siya, hindi siya magpapakimi-kimi pa. Sasabihin niya ang totoo kay Arkin. Wala akong makitang dahilan para hindi ako pumayag, Arkin, tugon niya rito. Mga bata pa lang tayo magkakilala na tayo, close din ang parents natin, at sila ang may idea nito. And also I trust you, patuloy niya rito. Baka nasasabi mo lang iyan dahil 18 ka pa lang, Arkin said. No, iniling niya ang ulo. Alam ko na tama ang desisyon kong pagpayag na magpakasal sa iyo, Arkin, she said. Even you don't love me? Tanong nito. Nagulat pa siya kung bakit ganun ang tanong niya. Hindi tuloy niya alam ang isasagot sa tanong nito. Penny, iba kasi ang kasal kesa sa pakikipagrelasyon lang. Maraming obligasyon pag kinasal na ang dalawang tao. Napakabata mo pa para maintindihan iyan, saad nito sa kanya. Naiintindihan ko ang pagkakaiba nila, Arkin, seryosong tugon niya. Pwede naman magka-in love ang dalawang tao pag nagkasama na sila, she said. Ramdam niya sa sinasabi ni Arkin na nais nitong umayaw. Pero hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon para umayaw ito. Matagal na niyang pinapangarap si Arkin, at hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito. Ikakasal sila ni Arkin sa lalong madaling panahon. Pero iba sa sitwasyon natin. Bata ka pa kaya ganyan ang mga nasasabi mo, Penny. And also hindi ka pa nakakatagpo ng lalaking magmamahal sa iyo at mamahalin mo, Arkin said. Ayaw mo bang ikasal tayo? Tanong niya ng diretso kay Arkin. Penny, I have a girlfriend. I'm in a relationship, Arkin answered. Salamat, pasalamat niya nang may hatid siya ni Arkin sa bahay nila. Wala, iyon, see you again, tugon nito. Tumanggaw siya at mabilis na siyang pumasok sa loob ng gate nila para hindi na makita pa ang pag-alis ni Arkin. Mariin niyang pinaikit ang mga mata at napahawak sa kanyang dibdib nang maisara niya ang gate. Kinagat rin niya ang ibabang labi para pigilan ang pag-iyak. Kanina pa siya naiiyak dahil nasaktan siya sa mga sinabi ni Arkin sa kanya. Hindi niya inaasahan na masasaktan na siya agad sa unang date pa lang nila ni Arkin, baka nga hindi man iyon date eh. Naninikip ang dibdib niya sa sakit na naramdaman.
Wala silang relasyon ni Arkin pero sobra siyang nasaktan nang aminin nito na may girlfriend na ito at 1 taon na ang relasyon ng mga ito. Alam naman niyang hindi impossible na magka-girlfriend si Arkin, sa gwapo ba naman nito. Napakaswerte lang ng girlfriend nito. Penny, bakit nariyan ka? Bakit hindi ka pa pumasok? Narinig niya ang mommy niya na palabas ng pintuan ng bahay nila. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayan na pamatak na pala. Penny, umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong mommy niya nang makalapit ito sa kanya. Hindi po mommy, napuwing lang po ako, tanggi niya para hindi na mag-alala pa ang ina sa kanya. Iniiwasan niyang magsabi ng problema sa mommy niya, may sakit kasi ito sa puso kaya baka mapano pa ito. Isa pa ang ganitong problema naman hindi na dapat pang ipaalam sa mga magulang and also she is 18 years old, mature na siya at dapat kayanan niyang harapin ang anumang problemang parating. Bakit parang umiyak ka? Yuzisa pa rin ang ina at akmang hahawakan nito ang kanyang mukha nang umiwas siya. Wala po ito mommy, sabi niya at umiwas sa ina. Lumakad siya papasok sa loob ng bahay. Penny, tawag ng mommy niya na agad sumunod sa kanya sa loob ng bahay. Aakyat na sana siya nang makita naman niya ang daddy niya sa may sala at nagtaka din sa itsura niya. Penny, anong nangyari sa iyo? Tanong ng ama. Layan din ang tanong ko sa kanya nang makita ko siya sa labas na parang umiiyak, saad ng ina. Hindi po ako umiyak, mommy, daddy, tanggi pa rin niya. Saan ka ba nanggaling at bakit na late ka nang uwi? Tanong ng mommy niya. Wala siyang napagsabihan sa mga magulang kung saan siya pupunta. Hindi niya binanggit sa mga ito na magkikita sila ni Arkin. Sa sobrang excited kasi niya kaya nawala na sa isip niya ang sabihin na si Arkin ang kasama niya. Sa library lang po kasama ko po si Lexi, pagsisinungaling niya sa ina. Are you sure okay lang Penny? Tanong ng ama. Yes, po dad. Tugon niya sa ama at nagpaalam na sa mga magulang para magpahinga na. Hindi ka ba maghahapunan? Tanong ng ina. Mamaya na lang po mommy, magpapahinga po muna ako, tugon niya at nagtuloy na sa pag-akyat ng hagdan para iwasan ang pag-usisa pa ng mommy niya. Pagdating sa silid niya agad niyang nilock ang pintuan at tumakbo sa kama niya pahiga at doon na niya nilabas ang sakit na naramdaman niya kanina. Hindi kasi niya mailabas kanina ang sakit dahil baka magulat si Arkin sa kanya, wala naman kasi silang relasyon nito. Mga magulang lang nila ang gumawa ng paraan at pinagkasundo sila. Napahagulgol siya ng iyak habang nakadapa. Buong buhay niya wala pa siyang nagiging nobyo pero ang sakit na nararamdaman niya ngayon, sobra-sobrang sakit na para bang hindi niya kakayanin. Daig pa niya ang na-broken hearted kay Arkin kahit wala silang relasyon nito. Hinayaan naman niya ang sariling umiyak ng umiyak para mailabas ang lahat ng sakit. First time niya ito kaya wala siyang alam na remedy, ang alam lang niya ay dapat niyang ilabas para kumalma siya at makaya niyang bumangon bukas. Nawalan nga siya ng gana ng aminin ni Arkin na may girlfriend ito at hindi nito naisaktan ang girlfriend nito. Sinabi pa ni Arkin na subukan daw nilang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kanilang kasal, bagay na ayaw naman niya, dahil nais niyang may kasal sila nito. Walang nabanggit si Arkin kung mahal ba nito ang girlfriend nito, o kung may balak ba itong pakasalan ang girlfriend nito. Pero sa mga pasimpleng salita ni Arkin, napuna niyang hindi ito sanggayon sa pagpapakasal nito sa kanya. Bagay na talaga namang masakit para sa kanya, dahil si Arkin lang ang pinapangarap ng batang puso niya. Na-imagine na nga niya lahat kung paano sila magsasama ni Arkin, kung paano niya ito pagseserbisyuan bilang asawa. Nakahanda nga siyang gawin ang lahat para rito, dahil noon pa man mahal na niya ito. At sa paglipas ng panahon lalo niyang minamahal si Arkin. Wala pa naman silang malinaw na napag-usapan ni Arkin, sadyang dinala lang siya nito sa restaurant na iyon, para ipaalam na may girlfriend ito. Alam niyang walang intensyon si Arkin na saktan siya, wala naman kasi itong idea na may pagtingin siya rito. Akala lang yata nito pumapayag siya sa gusto ng mga magulang dahil masunurin siyang anak at mahal niya ang mga magulang niya. Pero ang totoo ito ang mahal niya. Bakit ang sakit-sakit? Tanong niya sa sarili habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Girlfriend pa lang naman ni Arkin yun pero sobrang sakit na sa dibdib ang kanyang naramdaman na para bang wala na siyang pag-asa rito. May pag-asa pa ba siya kay Arkin? Tanong niya sa sarili at bumangon mula sa pagkakadapa sa kama. Naupo siya sa kama at tinaas ang mga tuhod para may akap ang iyon.
Anong magagawa ko kung tanggihan ako ni Arkin, at piliin itong pakasalan ang girlfriend nito? Umiiyak na tanong niya sa sarili na lalo lang nagpaiyak sa kanya. Lahat na lang ng tanong niya sa sarili niya nakakasakit sa damdamin niya, kaya lalo siyang naiiyak. Umasa pa naman siya na magiging masaya at memorable ang unang date nila ni Arkin. Iyon pala masasaktan lang siya ng sobra. Memorable din naman dahil na broken-hearted siya agad. Tuldok. Kinabukasan kahit wala siya halos tulog kailangan niyang bumangon ng maaga dahil may pasok siya. Napansin nga niyang namamaga ang mga mata niya sa kaliyak kagabi. Ganoon pa man kailangan niyang harapin ang panibagong araw, gaano man kasakit ang nakaraang araw. Ganyan naman yata ang buhay, kahit hindi mo na kaya, kailangan lumaban ka pa rin. 18 na siya kaya marahil ganito na ang kanyang nararamdaman, ito na ang realidad ng buhay, hindi naman pwedeng puro saya lang at happenings ang mangyayari. Lahat ng tao dumadaan sa ganitong stage, kaya dapat lumaban siya at kayanin niya. Sa hapagkainan sabay-sabay silang nag-almusal ng mga magulang niya. Tuwing umaga inihahatid siya ng daddy niya sa eskwelaan at pag-uwian naman nagko-commute na lang siya. Alam niyang pansin ng mga ito ang pamamaga ng kanyang mga mata, pero wala siyang narinig na tanong mula sa dalawa. Marahil iniwasan ng mag-ito ang magtanong, hindi rin naman kasi siya aamin sa mga ito. This Saturday pala pupunta ba dito ang mga De La Vega para mapag-usapan na ang tungkol sa inyo ni Arkin, saad ng mami niya habang kumakain sila. Hindi siya kumibo. Hindi rin siya nag-angat ng ulo, nanatiling siyang nakayuko sa plato niya, doon niya tinutuon ang atensyon niya. Dinner sila pupunta kaya mag-ready tayo dagdag pa ng mami niya. Maghanda ka ng mga special dish, ako na ang bahala sa alak, alam ko ang paborito ni Vince at Arkin, sabi naman ng daddy niya. Tuldok. Penny, huwag kang gumawa ng lakad mo sa Sabado Tungkol sa inyo ni Arkin ang pag-uusapan natin, saad ng mami niya. Yes po, mami, tugon niya habang sa pagkain pa rin ang atensyon. Alam niyang naninibago ang mga magulang niya sa kinikilos niya, pero hindi naman nagtatanong pa ang mga ito. Para sa inyo rin naman ni Arkin ang ginagawa naming ita, narinig niyang seryosong sabi ng daddy niya. Wala siyang naging tugon sa sinabi ng ama. Wala namang masama sa fixed marriage pero sana both side inalam muna kung walang sabit at pareho bang agreed ang dalawang ikakasal, hindi yung ganito na siya lang ang agreed at parang siya lang ang masaya sa kasalang magaganap. Ang sakit naman kasi sa part niya dahil parang ayaw ni Arkin na pakasalan siya. May problema ba kayo ni Jackie? Nabanggit kasi niya hindi mo daw siya tinawagan ilang araw na, hindi ka din daw nagtutungo sa kondo niya. Tanong sa kanya ng kaibigang si Jiwo nang magkita sila nito sa isang bar. Tinawagan siya ng kaibigan at nais daw siya nitong makainuman. Pumayag naman siya, nais din kasi niyang uminom at syempre nang makakausap sa ganitong sitwasyon niya. Ilang araw na mula nang makausap niya si Penny, about sa plano ng kanilang mga magulang. Napansin niyang mukhang walang balak si Penny na umayaw sa gusto ng parents nila. Marahil dahil bata pa ito at hindi pa nito alam kung ano ang pinapasok nito. Noong 18 din naman siya at ipaalam ng parents niya ang tungkol sa bagay na leon, hindi naman siya na-bother, binaliwala nga lang niya wala pa kasi siyang makitang problema that time. Dala na rin ng kabataan niya siguro kaya okay lang sa kanya iyon noong panahon na iyon. Pero 5 taon na rin ang lumipas kaya biglang nagbago ang lahat sa kanya ngayon, lalo na't may karelasyon na siya si Jackie. Nang makilala niya si Jackie hindi naman niya alam na aabot 1 taon ang kanilang relasyon, hindi nga rin niya alam na seseryosohin niya ang dalaga kaya naipakilala niya ito sa mga kaibigan niya, mal-ibor na lang sa mga magulang niya. Ngayon malaki ang problema niya, dahil tiyak na may masasaktan siya sa dalawang babae. Kung si Penny ang pipiliin niya tiyak na magwawala si Jackie at hindi nito matatanggap ang lahat, ganoon man napasaya niya ang mga magulang niya na isa lang ang nasasaktan. Pero kung si Jackie ang pipiliin niya, masasaktan niya ang inosenteng si Penny, na wala naman din kinalaman sa sitwasyon nila ngayon. Biktima lang din naman ito kung sakali. Marami ang masasaktan once na si Jackie ang pinili niya. Hindi lang ang mga magulang niya, kundi pati na ang mga magulang ni Penny at syempre si Penny. Kaya naman gulong-gulo na siya. Bata pa naman siya 23 pa lang pero nais na ng mga magulang na may kasal na sila ni Penny na isang 18 years old lang. Ako ang may problema, amin niya sa kaibigan at tinungga ang laman ng kopitang hawak niya. Bakit?
Nawawalan ka na ba ng gana kay Jackie? Tanong nito. Is not like that. Tugon niya, ano? Isn't si Jackie ang tanging babaeng tumagal sa iyo? Marami kang nakasamang mga babae pero walang commitment, pure lust lang. Then Jackie came, sa pagkakaalam ko siya ang first girlfriend mo literally, litanya sa kanya ni Jiwo. Buong barkada niya alam na si Jackie ang una niyang naging girlfriend. Biglaan lang ang nangyari pero ganoon na nga kay Jackie lang siya nakipagrelasyon at tumagal nga sila nito ng 1 taon nito. About sa family, tugon niya sa kaibigan at nagsalin muli ng alak sa kapata. Hindi nila gusto si Jackie. Bakit akala na nila pakakasalan mo na siya? Ang babata niyo pa para magpakasal, iling-ulong sabi ni Jiwo sa kanya. Hindi si Jackie ang nais nilang pakasalan ko, he said at uminom sa kapata. What do you mean? Tanong ng kaibigan na napausog pa palapit sa kanya. Nang sulyapan niya ito nakakunot ang noo nito. Well, actually 5 years ago ko pa alam na pinagkasundo na ako ng parents ko sa anak ng kaibigan nila, he said. Fixed Mariagel Dam, uso pa balayan iyan ngayon, Arkin. Hindi makapaniwalang tanong sa kani ni Jiwo. I don't pare, but, sa parents nag-e-exist pa yan, ilingyo lang tugon niya. Grabe naman, I can't believe na may ganyang tradisyon pa hanggang ngayon na high-tech na ang lahat at sa modern generation na tayo, litanya pa nito. Ganyan din ang naisip niya recently, pero ano ba ang magagawa niya? Kung hindi naman sa mga magulang niya, hindi ganito ang lifestyle niya. Saan ka makakakita na pagka-graduate niya malaking kumpanya na agad ang hawak niya? And now he is 23 CFO na siya ng isang malaking company. Yes, he's smart at magaling pagdating sa negosyo. Pero hindi naman niya mararating ng ganun kabilis ang lahat kung hindi sa mga magulang niya, kung hindi siya anak ng mga bilyonaryo. Kaya paano siya tatanggi sa mga magulang niya na lahat naman binigay sa kanya, sa kanilang dalawang magkapatid? Hindi naman niya masasabing minamanipula siya ng mga magulang niya, he doesn't want to look it that way. Mahal niya ang mga magulang niya, and also they give all the love he needs when he was young, until now sobra ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang, sa kanila ni Vlad. Paano naman niya magagawang saktan ang mga magulang niya, masyado naman yata siyang makasarili pag pinili niya ang sarili niyang kaligayahan over her parents. Anong balak mo? Iwanan si Jackie at sumunod sa mga magulang mo? Jiwo asked him. I don't know pare, naguguluhan ako, he answered. Sino ba ang pinapakasal nila sa iyo? Anak ng kaibigan Hila. Si Penny isang 18 years old na estudyante sa St. Nicholas University, tugon niya. What? 18 years old lang na estudyante? Bulalas sa kanya ni Jiwo. Expected na niyang magugulat kasi kanino niya sabihin na isang teenager lang ang pakakasalan niya. Grabe naman iyan, para namang mauubusan na ng babae ang mga parents mo for you, react pa ni Jiwo sa kanya. Parang ganun na nga, he said. Sana man lang yung 20 na o nakagraduate naman lang para kahit papano mature na. Hindi yung 18 pa lang aalagaan mo lang iyan, lalo na kung spoiled brat at galit din sa mayamang pamilya, mahabang litanya sa kanya ng kaibigan. Ngumiti na lang siya at iniling ang ulo. Hindi na kasi niya alam kung ano ba ang tamang sabihin sa sitwasyon niyang ito. Habang nag-i-inuman sila ni Jiwo at nagkukwentuhan nagulat siya sa pagsiko bigla sa kanya ng kaibigan at minuso ang 3 babae na kapapasok lang sa loob ng bar. Wala akong sinabi kay Jackie na magkikita tayo dito, baka nagkataon lang na dito din sila nagpunta ng mga kaibigan niya, depensa agad sa kanya ni Jiwo kahit wala naman siyang tinatanong rito. Hindi na rin nagtagal nadako na sa kanila ang mga mata ni Jackie. Nagtama ang kanilang mga mata at bumulong si Jackie sa mga kaibigan nito na napalingon pa sa dako niya, ago lumakad si Jackie palapit sa kinauupuan nila ni Jiwo. Andito pala kayo Jiwo, Jackie said nang makalapit sa kanila. Agad na tumayo si Jiwo sa kinauupuan nito para mapaupo si Jackie sa tabi niya. Biglaan lang ang pagkikita tugon ni Jiwo na hindi na naupo pa, at pa-impel ng yung exit ang kaibigan. Kahit hindi na sabihin pa ni Jiwo, may idea na siya na pinapunta nito si Jackie sa bar para magkita sila. CR lang ako, paalam pa ni Jiwo sa kanila, alam niyang hindi na babalik pa ang kaibigan. Well, ganyan naman ang mga kaibigan, hanggat kayang makatulong ng mga ito sa kaibigan gagawin lalo na pagdating sa relasyon. Drinks. Alok niya kay Jackie ng maiwan na sila ni Jiwo.
Sure, tugon nito. Sumenyas siya sa waiter para i-order ng mailnom si Jackie. So, how are you? Andito ka lang pala at hindi mo ko matawagan man lang, may himig pagtatampo pa sa tinig nito. Busy lang, tanging tugon niya. Busy, pero may time mag-bar with Jiwo. Jackie mocked her. Hindi na siya kumibo, tama namang dumating ang waiter dala ang alak para kay Jackie. Ano na ba ang plano mo? Jackie asked him nang makaalis na ang waiter. It's been 4 days since we last met at sa kondo ko pa. Iniwan mo na lang ako basta, then wala ka nang paramdam after inis na saad ni Jackie sa kanya. Kaya siguro siya hindi nakikipagrelasyon dahil sa ganito. Tiyak kasi na pag nakipag-commitment siya may mangyayaring ganito. Ayaw pa naman niya ang ganito pag sa public place, para siyang napapahiya. Let's not talk about it here, he said. Kalmado pa rin siya at hindi nagtataas ng boses. He hates the scene like this. Kung ayaw mo pala dito, di sana tinawagan mo ko, or di kaya puntahan mo ko sa kondo. Hindi yung wala akong idea kung ano ba ang nangyayari sa atin. Kung okay pa ba tayo or what, litanya nito na tumataas pa ang boses. Lower your voice, Jackie, warning niya sa babae. I can't saad nito at inisang lagok ang laman ng kapitan nito. Kung ayaw mo dito tayo mag-usap, tara sa labas, Jackie said. Fine, he said at mabilis na tumayo. Sinenyasan niya ang waiter para sa bill nila. Much better na sa labas na lang sila mag-usap ni Jackie kesa dito na maraming tao paligid. Matapos niyang makapagbayad agad na rin silang lumabas ni Jackie ng bar. Wala akong dalang car, Jackie said. Hindi siya tumugon, nagtuloy lang siya sa paglalakad patungo sa parking lot kung saan nakapark ang kotse niya. Tuldok. Much better nga na mag-usap na sila ni Jackie at aminin na niya ang lahat sa dalaga. Wala na rin naman siyang magagawa pa. Kailangan niyang sumunod sa mga magulang niya, hindi niya kayang saktan ang mama at papa niya na never siyang sinaktan. Kung si Jackie lang naman kaya niya itong I give up. Pagsakay sa kotse niya, binuhay niya ang makina para naman lumamig na sa loob ng sasakyan. Jackie, tawag niya sa dalaga sa seryosong tinig at sinulyapan ita. Nagulat pa siya nang bigla siyang sunggaban nito at halikan sa labi, habang nakakapit ang mga kamay nito sa batok niya. Sinubukan niyang umiwas at alisin ang mga kamay nito sa batok niya, pero mapilit si Jackie at ayaw bumitiw sa kanya. Isama pang nadadala na siya sa mainit na halik nito. Sa ganitong bagay expert si Jackie. Pagdating sa kama wala siyang mapipinta sa nobya. Alam na alam nito kung paano siya painitin at kuha nito ang kanyang kiliti para hindi na siya makatanggi pa. Habang mainit siyang hinahalikan ni Jackie gumapang na rin ang malalatik nitong kamay patungo sa maong pants niya at sinimula ng i-unbuttoned ang buttons at ibaba ang zipper ng maong niya. Damn! Mura niya dahil hindi na niya mapigilan ang sarili sa init. Nadala na siya sa panunukso ni Jackie. Nasa leeg na niya ang labi ni Jackie habang ang isang kamay nito nailabas na ang kanyang alaga na gising na at handa na sa labanan. Hindi na rin nagtagal nakasubsob na si Jackie sa pantalon niya at pinaliligaya na nito ang kanyang alaga gamit ang bibig nito at dila. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ni Jackie ang ganito sa loob ng sasakyan. Sa loob ng 1 taon na pagsasama nila ni Jackie pareho sila nitong adventurous pagdating sa pakikipagtalik. Marahil silang nagpapagalingan at nagpapaligsaan kung sino ang mas magaling pagdating sa kama. Isa na marahil ang kama sa dahilan kung bakit tumagal ang relasyon nila ni Jackie ng 1 taon, na ibibigay kasi ni Jackie ang kailangan ng kanyang katawan, alam na alam nito kung paano siya i-please. Ang ganitong karanasan ang mawawala sa kanya once na si Penny ang pinili niya. Tiyak kasi niya na inosente pa si Penny at hindi pa nito alam gawin ang ganitong bagay. Paano na lang kung maboard siya sa pagsasama nila ni Penny dahil sa hindi ito magaling pagdating sa eskama? Kaya ba niyang mawala sa kanya ang ganito kasarap na karanasan, kapalit ang isang 18 years old na dalagang inosente? No doubt Penny is still a virgin, dahil wala pa itong nagiging nobyo. Asahan na niya ang boring life niya pag pinakasalan niya si Penny. Friday ng hapon pagkatapos ng klase niya nagpasama siya kay Lexi sa mall para bumili ng bagong dress. Bukas na kasi ng gabi ang pagpunta ng mga De La Vega sa bahay nila, at kailangan niyang maghanda, mag-ayos ba at magpaganda para kay Arkin. Ilang araw na rin mula nang ma-broken-hearted siya kay Arkin nang hindi nito sinasadya.
Nagpakatatag na lang siya at sinabi sa sarili na go with a flow na lang siya, kung saan siya dalhin ng tadhana aklang sa kanya. Kung umayaw man si Arkin sa kasal nila dahil sa girlfriend nito, masakit man tatanggapin niya. Wala naman siyang magagawa, siya lang naman ang nagmamahal. One-sided love sabi nga nila. Inihanda rin niya ang kanyang sarili sa kung ano man ang mangyari tatanggapin niya, gaano man kasakit tatanggapin niya. Hindi pa naman doon matatapos ang lahat. 18 pa lang siya at napakabata pa niya, marami pang mangyayari sa buhay niya. Saan mo ba isusuot ang dress na hinahanap mo? Tanong ni Lexi nang lumabas sila sa unang butik na pinasukan nila, wala kasi siyang nagustuhan. Ang gusto kasi niya is simple pero elegante, iyong makikita ang hubog ng kanyang katawan pero hindi naman malaswa o bastyusan tignan. May bisita kasi sina mommy at daddy bukas ng gabi, kaya naghahanda lang ako, tugon niya sa kaibigan habang naglalakad sila sa loob ng mall at naghahanap ng butik na pwedeng pasukan para makapamili siya. Wow, mukhang special ang guest ng parents mo pati kasi ko kailangan mag-ready, Lexi said. Ganoon na nga, tugon niya sa kaibigan. Hanggang ngayon wala pa siyang nahabanggit kay Lexi tungkol kay Arkin. Wala ngang idea si Lexi na may matindi siyang tama kay Arkin. Kaya hindi rin niya masabi na pinagkasundo siya ng parents niya kay Arkin. Wala lang, medyo nahihiya kasi siya, baka hindi naman ito maniwala sa kanya, lalo na kilala si Arkin sa bayan nila, at marami ang naghahabol rito at isa na siya sa mga iyon. Sa ikalawang butik na pinasukan nila may nagustuhan na siya kaya agad na niyang sinukat iyon. Napangiti siya nang makita kung gaano kaganda sa katawan niya ang beige mini dress na above the knee, medyo labalon iyon kaya lalo siyang nagmukhang sexy at may mahahabang legs. Hindi rin naman revealing ang dress, wala siyang too much skin na pinapakita, even her cleavage ay safe, medyo may kalakihan pa naman ang mga dibdib niya, kahit sabihin na petit lang ang kanyang katawan. Lumabas siya sa fitting room para ipakita kay Lexi ang suot niya. Agad na napawaw ang kaibigan nang makita siya. Perfect. Ang sexy mo, friend. Bulalas sa kanya ni Lexi nang makita siya. Hindi ba masyadong revealing? She asked. No, sakto lang siya. Hot and elegant, then naroon ang pagka-innocent, komento ng kaibigan sa kanya. Napangiti siya, iyon talaga ang hinahanap niya sa dress. Sige, I'll get this. Saad niya at mabilis nang pumasok sa loob ng fitting room para magbihis na. May sarili ng pera galing sa allowance niya na naitatabi niya. Pero kanina habang nag-aalmusal sila nabanggit niya sa mommy at daddy niya na dadaan siya ng mall para bumili ng dress. Kaya naman nang ihatid siya ng daddy niya sa school binigyan pa siya nito ng pera para pambili ng dress. Ayaw na sana niyang tanggapin dahil alam niyang sakto lang naman ang pera ng ama. Sa mga gamutan pa lang kasi ng mommy niya halos kalahati na ng sahod ng daddy niya. Buti na nga lang may educational fund siya na pinag-ipunan ng mga parents niya, kaya walang problema sa pag-aaral niya, lalo na't mahal ang tuition fees sa St. Nicholas University. Matapos nilang mabili ang dress agad na silang lumabas ni Lexi sa butik para magtungo sa paborito nilang coffee shop. Nangako kasi siya kay Lexi na ililibre niya ito pagkatapos nilang makabili ng dress. Parang feeling ko may manliligaw na darating sa bahay niyo bukas, kaya todo pag-anda ka, saad ng kaibigan habang papunta na sa coffee shop. Ano ka ba, wala no? Nakangiting tugon niya. Lately pansin ko iba ang kinikilos mo. Noong isang araw pumasok ka na magaang mga mata, until today wala ka pa ring sinasabi sa akin kung bakit, pagdududa ng kaibigan sa kanya. Malalaman mo rin soon, nakangiting sabi niya rito. Ang daye mo talaga, Simon, got na saad ng kaibigan. Siguro ipapaalam na lang niya kay Lexi ang lahat pag sure na alam na niya ang mangyayari. Sa ngayon kasi wala pa siyang idea kung saan sila papunta ni Arkin. Kung saan siya patungo mag-isa. Pagpasok sa coffee shop agad na siyang nag-order ng paborito nilang magkaibigan at pumwesto na sa magandang spot ng coffee shop kung saan matatanaw ang mga taong naglalakad sa mall. Wala ka pa bang balak mag-boyfriend ngayong 18 ka na? Tanong sa kanya ni Lexi habang nagmemeryenda na sila. Iniling niya agad ang ulo sa kaibigan. Kung magbo-boyfriend ako gusto ko iyon na rin ang magiging asawa ko, she said. Naku girl, walang ganun, Lexi said. Ngumiti lang siya rito. Pareho silang single ni Lexi pero si Lexi minsan nang nagka-boyfriend, pero hindi rin naman nagtagal, then after that wala nang kasunod.
Habang nagkukwentuhan sila ni Lexi ng mga kung ano-ano, nagulat na lang siya, nagsip-in siya ng kaibigan sa ilalim ng mesa. Aray! Hiyaw pa niya, buti na lang at hindi napalakas, kung hindi agaw eksena sana siya. Hindi ba't si Arkin Del Vega iyan, nanlalaki ang mga matang, sabi ni IXC sa kanya. Siya man ay nagulat kaya agad siyang napalingon sa tinitignan ng kaibigan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Arkin na bagong pasok lang sa coffee shop at may babaeng kasama. Tuldok, nakapulupot pa sa braso ni Arkin ang kamay ng babae. Teka, may jowa siya. Narinig niyang tanong ni Lexi sa kanya. Hindi naman siya nakakibo, nanatili ang kanyang mga mata sa dalawa. Mukhang sweet ang dalawa sa isa't isa habang nakatayo sa may counter at order ng drinks. Busy si Arkin sa kasama nitong babae kaya hindi siya nito napapansin. Napalunok siya nang maramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang tinusok sa dibdib o parang may biglang humiwa sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pero alam niyang masakit ang makita si Arkin na may kasamang ibang babae, lalo na't nakangiti pa ito at halatang masaya. Grabe ang ganda ng girlfriend niya, super sexy pa, parang model, komento ni Lexi. Sinulyapan niya ang kaibigan na hindi rin maalis-alis ang mga mata kay Arkin at sa kasama nito. Muli niyang binalik ang mga mata sa dalawa na naghihintay ng order ng mga ito. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang kamay ni Arkin na nasa maliit na bewang ng kasama nito. Totoo ang lahat ng sinabi ni Lexi na maganda at sexy ang kasama ni Arkin. Pang-model nga ang katawan nito pati na ang tangkad. Magaling din ito magdala ng damit. Naka-crop top blouse ito na hindi man umabot sa pusod nito, at puting shorts na nagpapakita ng mahahaba nitong legs na maputi at makinis. Naka-boots din ito na lalong nagpaganda sa pananamit nito. Napanugot siya ng malalim na paghinga matapos niyang masuri ang kabuuan ng babae. Nalipat naman ang kanyang paningin sa magandang mukha ng babae, bumagay sa aura ng mukha nito ang blonde nitong buhok. No doubt 101% na maganda ang kasama ni Arkin, at baka ito na ang sinasabi nito sa kanya na 1 taon na nitong karelasyon. Kung ganito kaganda ang magiging karibal niya kay Arkin, titiklop na lang siguro siya, hindi na siya mag-e-effort pang lumaban. Ano pa ba ang laban niya sa magandang babaeng iyon, sa dibdib lang naman siya lamamang. Maliit kasi ang dibdib ng babae, halata sa suot nitong tube, samantalang siya may kalakihan ang dibdib niya. Hanggang sa makalabas na ang dalawa sa coffee shop ay hindi napatingin si Arkin sa dako nila ni Lexi. Bagay na pinagpapasalamat niya, hindi kasi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Arkin pag nakita siya, kung papansinin ba siya nito o ano. Grabe no, ang ganda ng Jow, akala mo yung mga model sa social media. Bulalas ni Lexi sa kanya nang mawala na sa paningin nila ang dalawa. Oo nga, ang ganda niya, labas sa ilong na sagot niya at tinuon ang atensyon sa cake na kinakain. Grabe, in fames bagay sila, saad pa ni Lexi. Bagay na sila. Tanong niya na hindi man sinusulyapan ng kaibigan. Oo, pareho silang maganda at gwapo, at syempre sa dating pa lang ng babae kanina mukhang mayaman din, tugon ni Lexi sa kanya. Kung sa bagay, tanging nasabi niya. Umatake na naman ang paninikip ng kanyang dibdib. Nais niyang maiyak sa sakit na naramdaman, pero pinigilan niya. Hindi siya pwedeng mag-breakdown sa harapan ng kaibigan. Magugulat lang si Lexi at baka pagtawanan pa siya nito. Naisip tuloy niya kung pupunta ba si Arkin sa bahay nila bukas, ang ganda-ganda ng girlfriend nito, ang layo sa kanya.